Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong nangyaring sagutan ng barangay captain tsaka ng MMDA. Dahil ang iniiyak-iyak nitong barangay captain nito sa Makati na ngayon sakop na ng Tagiga na nag-clearing operation tong MMDA na hindi daw nag-coordinate sa kanila. So, wala tong pinagkaiba dito sa video sa nakaraan video na meron tayong video nito yung kay Mayor Vico Soto kung saan kinastigo niya yung barangay captain na inaway o yung hinaras yung mga TPMO ng Pasig kung saan sinasabi nga nitong barangay captain na hindi raw nag-coordinate sa kanila bago mag-clearing operation. So, galit din si Mayor Vico dun sa barangay captain na yun dahil talagang masyadong parang kauupo pa lang yata nitong barangay captain na to is parang binubuli kagad yung mga TPMO na bakit daw walang coordination. So same dito kay dito sa nangyaring clearing operation naman ng MMDA na sinasabi ng barangay captain na to, bakit daw hindi daw nag-coordinate sa kanila bago daw magkaroon ng clearing operation. So, panoorin po natin to para medyo mas maliwanagan po tayo. Nagkasagutan ang kapitan ng barangay at tauhan ng MMDA sa Taguig dahil sa kawalan umano ng koordinasyon sa ginawang clearing operation sa lugar. Sa kabila niyan, tuloy ang pag-alis ng mga sagabal pati sa ibang lugar, kung saan ilang paglabag pa ang inabutan. Nakatutok si Rafi Tima. Mga kalye nagdudugtong sa mga lungsod ng Makati, Pasay at Taguig ang pinuntirya ng MMDA sa kanilang operasyon ngayong araw. Unang inikutan ng Barangay Sembo na sakop na ngayon ng Taguig. Pinagahatak ang mga sasakyan nakapark sa Nara Street na isang national road. Marami na raw Gusto ko lang mag-comment, may kalsada pala dyan. Nadadaanan ko yan eh. Ngayon ko lang nalaman na may kalsada eh. Akala ko parking space talaga yan. Walang biro. Alam niyo yan, mga taga-BGC na nagkaroon ng tulay dyan. Yung ilalim yan eh. Di ba? Yan po yung tulay na yung bagong gawa, yung nagdudugtong sa Ortigas, Pasig, tapos dito sa BGC. So, nadadaan din po ako dyan. Talagang simula nung nagawa yung tulay na yan, ginawang parking space yung ilalim niyan. So, iba nga, meron time pa nga dyan na na may U-turn yan na halos hindi ka na gano'ng makasingit dahil nga puro parking na yung nando sa ilalim, hindi ka na makakuha ng buwelo. So, sabi nga ni Banat Bay dito, hindi niya alam na may kalsada pala dyan. Ang alam niya kasi parking space yan. So, ako rin, yan din yung pagkakaalam ko pag dumadaan ako dyan. Talagang parking space ng ng lugar na yan. So, yun nga, nagkaroon nga ng balitaktakan tong MMDA tsaka yung barangay chairman dahil wala coordination. So, pero tuloy muna natin to para mas maliwanag. Akala ko talaga parking space lang yan kasi puro nakaparada dyan eh. Natanggap na reklamo ang MMDA laban sa mga nakapark sa two-way street. Umalma naman ang kapitan ng Barangay Sembo dahil sa anyay kawalan ng koordinasyon ng MMDA sa kanilang operasyon. Naintindihan ko po kayo, napakahirap ng parking space. I understand that. I totally understand that. Ang sa amin po, ano po ba yung pwede natin pagtulungan na para for the meantime, hindi po muna tayo makakos ng traffic. For the meantime, nakipag-coordinate sana muna kayo para malagyan natin. Ito muna tayo dyan sa issue na yan. Ito kasi, itong barangay na to, ito, yan Andali, mas maganda yung pagkabalita ng mas maganda yung pagkabalita ng News 5. Wait lang, hanapin natin ito kasing 24 oras pag Ito, tagal-tagal itong Banat Bay na to eh. Di, ganito lang naman yan, ang nangyari kasi dyan. Ang gusto mangyari kasi nitong barangay captain na to, dapat may coordination daw muna sa kanila, yung MMDA, bago sila mag-operate dyan. Ngayon, ito lang naman yan. Kung makikipag-coordinate dyan ng MMDA, tingin nyo ba may mahuhuli sila dyan? May impound sila dyan? Diba? Siyempre wala. Siyempre paalisin na kagad ng barangay cap, ng taga-barangay yung mga sasakyan dyan. Magpupulasan ngayon yan.
Pagdating ng MMDA, anong gagawin pa nila dyan? Pumunta pa sila. Siyempre, wala na yung mga sasakyan. Di ba? So, kaya nga binulugan nila ng ganyan. Kasi nga national road yan. Unang-una, yun nga, national road. Wala dapat nakapark dyan. Diba? Dapat yung sa mga gilid nga naka-clear yan, dapat nga walang obstruction dyan. Although, nasabi nga dito nila na nasa ilalim naman daw ng tulay yan, so hindi naman daw yan, kumbaga, hindi naman nadadaanan yan, hindi naman yan yung talaga makakasagabal. Pero ang pinaka-purpose kasi dapat nung ilalim ng tuloy na yon is para sa mga, yung nga, emergency bay lang, yung kung halimbawa may tumirik, may nagka-problema sa sasakyan, is pwede nila itabi doon para doon kumpunihin for the meantime para lang hindi lang makasagabal sa trapiko. Kasi nangyayari diyan, hindi na makadaan yung ibang sasakyan kung mag-u-turn ng ganyan. Medyo maliit, kumbaga parang hindi naman totally nakaharang, pero siyempre kapano, andun pa rin yung makikita mong punong-puno yung ilalim ng tulay. Nangyayari, parang kanya-kanyang parkingan yung ginagawa. So, ito paano, sumisikip yung dyan, yung trapiko. Yun nga, kung makikipag-coordinate yung MMDA dyan sa barangay, wala silang mahuhuli. Ano pang purpose ng panguhuli nila dyan kung magko-coordinate sila dyan? Siyempre, titimbrihan na ng barangay yung mga taong nakapark dyan sa ilalim ng tulay na yan. So, ano pang purpose ano pa magiging purpose nila para mag-coordinate pa? Tawagan na lang nitong MMDA itong chairman, mag-ooperate kami dyan, paalisin nyo na yung mga nakapark dyan para din na kami maabala. So, ganun ang mangyayari dyan. Kaya nga, inoperate para tanggalin yung mga sasakyan dyan. Para yun, at least yung kung kanino man yung mga may-ari ng sasakyan na yun, hindi na sila uulit mag-park yan. Dahil alam nila, pwede sila ito ng MMDA. So, pero ito, tuloy natin yung paliwanag dito ni Banat Bay. Balita ang gulo-gulo eh. Nakikikuha ka na nga lang, pinakialaman mo pa. Ito. Sandali. Ay, nako, asa na yun? Oh, maganda yan. Ay? Tagal naman, ni Banat Bay. Ito, yan eh. Sana? Uy, Banat Bay! Wala. Oh, anyway, basta ganito sinabi niya. Ang problema dito sa kapitan na to, ito, nagpapaliwanag sa kaliwa. Matagal na daw nilang ginagawa yan. At may ordinansa daw sila sa Makati. Yun lang, may ordinansa. So, gumawa ng ordinansa yung barangay na gawing parking space yung ilalim ng tulay. So, dapat to panghimasukan to ng DILG na bakit pinayagan yung ganong klaseng ordinansa. So, dapat silipin din yung LGU ng Makati. Bakit pinayagang maging parking space yung ilalim ng flyover doon? National road yun. So, bakit pinayagan kung meron talagang ordinansa? Yun yung rito na parang pinupront nitong barangay captain na to na parang may timbre yan sa taas, sa mayor. Kasi may ordinansa kami dyan. So, parang ganun ang lumalabas doon. Sabi ko na sa inyo, bulok talaga Makati. Mantakin mong katarantaduhan yan. National road, lalagyan nyo ng ordinansa. Hindi, yan talaga nangyari dyan eh. National road yan, dinadaanan yan, ginawa ng karsada. Kasi daw merong ordinansa Makati. Tablado nga siya dyan eh. Sabi nga nitong MMDA, ipakita mo yung ordinansa. Hindi maipakita. So, yun lang. Wala siyang maipakita. So, parang ordinance drop lang ginagawa niya. Parang nag-name drop lang siya dyan. So, dito parang pinalalabas niya na may ordinansa para lang mapagtakpan or protektahan niya yung kanyang mga nasasakupan, yung mga may-ari ng sasakyan dyan sa ilalim ng flyover na yan. So, dyan, makikita nyo na talagang yung kalakaran dito sa Makati is talagang may palakasan. Ginagamit yung pangalan ng mga nasa taas nila para, pagbigyan yung mga kamalian
Kasi yun yung mahirap dyan na ano eh, na sinasabi nila dyan na matagal na nga daw nilang ordinansa or matagal na nilang ginagawa kaya ginawang ordinansa. So alam naman nilang mali. Pero yun nga kinukonsinte. Pero yun nga buti na lang tong MMDA na to eh talagang matigas din. Kung ano yung mandato nila, yun yung talagang tinatrabaho nila. Oh, yun talaga ang totoo. Hindi niya maipakita. At pangalawa, hindi na ho kayo taga Makati. So dapat ang ordinansa manggagaling sa inyo taga Taguig. Kung yung kabalastugan ninyong ginagawa nyo sa Makati, hindi papasayan sa Taguig. Dahil may kaayusan ng Taguig. Yun lang. Maganda yung punto rito ni Banat Bay. Hindi na nga pala yan sakop ng Makati ngayon kasi binigay na nga yan sa Taguig. So dapat yung ordinansa nila is pa-aprobuhan muna nila sa Taguig. Yun nga lang, sa tingin natin, hindi yan papasa sa Taguig. Yun nga, sabi nga ni Banat Bay. Malapit lang kasi sa BGC yan. So, may kaayusan dyan. Kaya nga, yun nga sabi ni Banat Bay, hindi yan papasa sa Taguig. Kasi nga national road yan. Alam niyo naman, ang Taguig is stricto rin sa ganyang pamamalakad, especially dyan malapit nga yan sa BGC. Medyo stricto ang taga-BGC. Kaya hindi yan papasa yung ordinansang ganyan. Kung sa Makati, papasa yan, sa Taguig hindi. Katotohanan. Kahit minsan parang mga kupa, ano? Ano yung Banat Bay? Ano, parang medyo naputol yung sinabi ni Banat Bay. Ano daw yung mga gwardiya dyan? Parang masyadong andaw? Hindi, minsan talaga yung mga security guard ng BGC para mga kupa talaga. Ano sabi nyo? Ba't ganon? Hindi, minsan kasi parang kumakaasta, kala mo mga pulis eh. Pero alam mo, hindi lang pulis, yung mga gwardiya dyan, kung umasta parang hindi lang. Minsan nga yung ibang gwardiya dyan, kala mo mga tagapagmana eh. Kung magsiasta dyan, kung yung mga delivery rider dyan, kung paalisin nila, kala mo mga tagapagmana ng agency nila. Na talagang halos, alam mo yung kung sitahin eh, sobra-sobra na parang masyadong nilang minamaliit yung mga rider. So alam ko po yan kasi meron po tayong kakilala na yun nga, nagkikwento rin sa atin na ganyan nga, na masyado silang, parang masyadong maliit ang tingin ng mga gwardiya dyan sa mga rider. Pero yun nga, balansin lang din muna natin ng konti. Siyempre, napapagalitan din yung mga gwardiya na yun kapag yung mga rider ay makukulit. Sinabing hindi sila pwedeng huminto dyan, pero yun nga, pinipilit na huminto ron para magbaba ng deliver, magbaba ng pasahero. So, siyempre, napapagalitan din naman yung mga gwardiya, kaya siyempre, nagiging stricto sila. Yun nga lang, yung iba kasi sumusobra rin. So, siguro parehas sumusobra, kaya siguro ganun yung attitude ng mga gwardiya dyan, talagang sumusobra sila. Siguro dahil pagod din sa trabaho, alam nyo naman ang trabaho ng security guards is halos 12 hours sila dyan. Ang mga rider siyempre pagod din sa biyahe. So, nagsasalubong yung kanilang pagod, yung kanilang init ng ulo, yung kanilang, alam mo yun, yung, siyempre pagpagod ka na, di ba, medyo, kapapano, yung pangunawa medyo umiiksi. So, yun lang, talagang, may mga ganung part lang talaga minsan na, siguro kailangan lang talaga ng ng lamig lang ng ulo, pasensya sa parehong party. So hindi lang sa gwardiya. So yun nga, pero sabi nga ni Banat Bay, marami talagang mayroong mga iilan lang naman marami din namang mababait na gwardiya diyan sa BGC na naiintindihan din naman yung sitwasyon ng mga rider. So tuloy lang natin medyo napaano lang tayo doon. Kahit ganun sila, nakakainis man, kailangan kasi yun eh. Kailangan po yun para magkaroon ng kaayusan. Nagigets ninyo? Maganda naman yung punto nga naman ni Banat Bay doon. Kaya naman siguro yung mga gwardiya, ganun din. Dahil nga, pinapanatili nilang magkaroon ng kaayusan. Alam mo naman, siyempre, ang Pilipino talaga matitigas ang ulo. Na kailangan talagang gamitan ng kamay na bakal para lang sumunod. Kasi nga,
marami sa mga Pilipino natin na ayaw ng pagbabago kasi kumbaga nasanay na tayo ng labo-labo, walang kaayusan. Kung ano yung kinagis ng sistema, yun na, hanggang sa mamatay siguro o tumanda, ganun na yung gusto maging sistema. Ayaw na nila ng pagbabago. Kaya nga siguro ganun ng attitude o siguro ganun din siguro yung instruction sa kanila. Kaya kita nyo naman ang Taguig ngayon, ang ganda-ganda ng Taguig, talagang maayos dahil nga sobrang stricto nila. So, yan siguro yung pinakakailangan talaga ng bansa natin. Magkaroon tayo ng striktong pamamahala para sumunod lang yung ating mga kababayan. So, maraming salamat po sa panunood. Ingat po tayo lagi. So, maraming salamat po ulit.